Update po muna tayo sa investigasyon ng Department of Transportation sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 kung saan mahigit 50 ang nasawi. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Konsipahan na ng kasong administratibo ang shipping line, pati na ang mga taong maaaring may kinalaman sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Ibinahagi ngayong araw ng Department of Transportation ng interim report ng Philippine Coast Guard at Marina kung saan lumabas ang mga naging sanhi o mga naging paglabag na naging sanhi ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Kakasuhan na ng administrative case ngayong araw ang Allison Shipping Lines at mga shipping officers, seaman at marina personnel. Pinasususpindi na rin ang accreditation ng Orient Registry Shipping na nagsasurvey o nag-check sa barko bago ito nabigyan ng seaworthiness certificate. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, may mga safety deficiency na ang barko pero nabigyan pa rin ito ng seaworthiness certificate kahit hindi na dapat. May nakita rin na posibleng overloading at overcapacity kaya na maaaring nagdulot ito ng cargo shift. Hindi rin tinimbang ang mga sasakyan na kinarga sa barko maging ang kakayanan ng mga tripulante noong nagsimula ng pumasok ang tubig. May nakita rin na inconsistency sa bilang ng mga pasahero at kung ano ang nakasulat sa manifesto. Sa pinakahuling tala ng PCG, 52 na ang death toll mula sa paglubog ng barko kasunod ng panibagong bangkay na na-recover kaninang umaga. Inatasan na rin ang legal team ng DOTR na makipag-ugnayan sa Marina at PCG para pag-aralan ang pagsampa ng criminal case kaugnay ng paglubog ng barko. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes.